97.1 Forever! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Nang mauso ang internet, dumadami na ang iba't ibang platforms sa pakikipagkomunikasyon. Gamit ang SOCMED ay pwede kang gumawa ng page para sa inyong mga negosyo. O pwede rin naman na sa sarili mong wall kang mag-post ng mga ibinebenta mo sa online. Nauso ang katagang PM is the key sa mga ibinebenta sa online. Ano ang status mo ngayon sa online selling? Ikaw ba ang nagsasabing PM is the key? O ikaw ang naiengganyo na mag-PM para itanong sa seller ang katagang HM? Dear Papa Dudut, isa po akong call center agent, Papa Dudut. Nakatapos ako ng college at pati rin ang girlfriend kong si Myla. Ako po si Edmond at matagal na rin ang relasyon naming dalawa ng girlfriend ko. Sa katunayan po ay kulang na lang talaga ang maikasal kami dahil tanggap na ng pamilya namin na kaming dalawa na ang magkakatuluyan. Mahal na mahal ko si Myla dahil sa wala pa itong mahanap na trabaho sa hotel ay naisipan niyang mag-online selling. Magandang negosyo din naman ito at kahit papaano ay kumikita naman talaga. Tiyaga lang talaga ang kailangan. Sa pagkakaalam ko ay maraming kumikita ng tiba-tiba sa online selling kapag naging click ito sa tao. Maraming sinusubukang item si Myla na kanyang ibinebenta. At gumawa pa siya ng isang online selling page niya. At dito nagsisend ang mga customers niya ng private messages tungkol sa details na pagpapadalhan kapag may nagustuhan ng mga ito sa mga ibinebenta niya. May mga meetups din siyang arrangement at meron din naman yung pinapadala niya sa courier ang item na bayad na. Mahirap din kasi papadudot ang COD dahil maraming nagpa-prank minsan na wala pala doon sa bahay nila sa address na ibinigay. Nakaranas na rin si Myla na magoyo. Maraming nakilala si Myla na naging kaibigan niya na rin dahil sa pagbebenta sa online. Masaya ako at kahit papaano ay may pinagkakaabalahan ng girlfriend ko. At tiyak akong hindi batugan ang magiging asawa ko kapag magkasama na kami sa iisang bubong. Patingin ang page mo. Ayan o. Ganda. Siyempre, ako yata gumawa ng logo niyan. Yabang ah. Pero in fairness, magandang ginawa mong logo. Gusto ko siya. Babe, gusto ko yung live online selling. Yung nasa camera ka tapos pinapakita mo yung mga paninda mo? Oo, maganda naman ako, diba? Aba, syempre naman. Kaya nga kita nagustuhan eh. Dahil sobrang ganda, matalino at maalaga. Walang mabait at mapagkakatiwalaan. Lahat ng magandang katangian meron ka. Ikaw talaga. O yan, may nag-comment na sa sandals na paninda mo. HM daw. Bakit kasi hindi mo nilalagay yung price? Uso talaga yung PM is the key. Replyan ko ng PM is the key. Uy, dapat nilalagyan talaga ng price yan. Ikaw talaga? Para alam ng tumitingin sa page mo kung mura o mahal ang binibenta mo. Strategy yan. Hindi ko makuha kung bakit ganyan ang strategy. Dapat makisabay sa uso. Sa bagay. Pero para sa akin, mas magandang ilagay mo na ang price. Sige na nga. Ilalagay ko na, Mr. Edmond. Ay nako, Miss Myla. Sana maging successful tong negosyo ko. Kaya yan. Wow! Dami mong pinapak ah. Oo nga eh, maraming bumili. Ito bayad na to, ipapaship ko. Pero itong isang to, meet up ko na lang kasi nasa Metro Manila lang naman.
Gusto mo ba akong isama? Wag na, kaya ko na to. May dala pala akong ulam. Niluto ni Mama. Ibigay ko daw sa'yo. I-microwave mo na lang mamaya para mainit pagkain nyo. Si tita talaga nag-abala pa. Siyempre! Love ka kaya nun? Sandali lang babe ha, sasagutin ko lang tong tawag. Sige lang babe. Hello? Yes, Sir Lawrence. Ngayon mo ba i-deliver ang item, miss? Opo sir, pinapako na po yung item ninyo. Gusto ko yan. Ipak mong mabuti ha. Siguraduhin mong maayos yan pagdating sa akin. Oo naman po, pero maingat po ako. Yan ang gusto ko, maingat. Sige sir, I'll see you around 4 p.m. po. Excited na ako dyan sa item ko. Nice to hear that sir. Sana masatisfy kayo sa product ko. Sana. Sige sir, salamat ulit. Bye po! Okay, bye. Talaga bang ayaw mo akong isama? Lalaki yung kamitap mo eh. Alam mo na. Kaya kong sarili ko, huwag ka mag-alala. Para naman akong bata. Nagwo-worry lang ako para sa'yo. Salamat babe, pero okay lang ako. Sige, ikaw bahala. Basta kung kailangan mo tulong ko ha, game ako. Noted. Hindi PM is the key? Ang corny mo ah. Joke yun. Ikaw talaga? Naging busy si Myla sa kanyang online business. Minsan ay nawawala na siya ng time sa relasyon namin. Iniintindi ko na lamang siya papadudot dahil wala naman siyang ibang trabaho kundi ang pagbebenta ng kung ano-ano sa online sa kanyang page. Katuwang niya ang kanyang pamangkin na college student na si Minchu sa pagmamanage ng negosyo at sa page niya. Lumaki ang online selling ni Myla papadudot at dumami rin ang mga customers niya. Patok ang kanyang pagla-live video selling. Siyempre hindi rin maiiwasan na merong mga walang magawa sa buhay na mga bastos na tao. Sinasabihan ko si Myla na i-report niya ang mga bastos para naman magtanda at hindi na umulit sa pambabastos. Dumating ang araw na parang may kakaiba kay Myla. Hindi ko lang ma-figure out pero meron talaga. Minsan gabi na rin niyang nahahatid ang ibang orders. Wala akong magawa dahil nagtatrabaho din ako sa call center ng gabi at hindi rin makakasama ang pamangkin niya dahil nag-aaral ito. Pinapanalangin ko na lamang na maging mabuti at walang mangyayaring masama sa kanya tuwing meron siyang imimit na customer. Matyaga si Myla papadudot. Iba ang energy niya sa kanyang negosyo. Pero nawawala na nga siya ng time sa akin at yung dating date namin ay hindi na nangyayari. Mutual understanding lang talaga na busy siya sa kanyang negosyo. Dumadalaw na lang ako sa bahay nila. Menchu, asan ang tita Myla mo? Merong ka-meet up, kuya. Pero gabi na. Saan daw? Di ko alam, wala kasi siyang sinabi kung saan. Tawagan mo na lang kaya, kuya. Sige. Hindi ko makontak eh. Gabi na masyado ah. Kuya naman, malaki na si Tita Myla. Kahit malaki na yun. Baby ko pa rin yun at delikado no. Babae siya eh. Ano naman ngayon kung babae? Pareho lang naman ang babae at lalaki ah. Parang iniinsulto mo naman ang babae na hindi namin kayang protektahan ang sarili namin. Hindi sa ganon. Nagwo-worry lang talaga ako. Sandali. Naiihi ako. Ka nakatingin sa akin. Mukha ba akong toilet? Andun yung CRO, alam mo naman eh. Umihi ka. Alam ko. Tinitinang kita kasi naalala ko yung panahon na nasa college pa kami ng tita mo. Katulad mo siya eh. Masipag mag-aral. Aba syempre, para makahanap din ako ng boyfriend na katulad mo. Char! Umihi ka na dun. Ano to? Pregnancy test kit? Sinong buntis? Positive ba nakasabi? Buntis si Myla? Hindi kaya si Menchu? Ang bilis mong umihi, kuya. Magic?
Kanino yung pregnancy test kit dun sa toilet? Meron ba? Hindi sa'yo? Bakit naman ako magkakaroon ng ganyan? Virgin pa ako, no? Baka kay Tita Myla. Naku! Inalaw mo na siya? Kakaiba kayong dalawa, ha? Susumbong ko kayo kay na lolo at lola. Buntis ang Tita Myla mo. Ano? Magkaka-baby na kami. Talaga lang, ha? Bakit hindi pa sinabi ni Tita Myla sa'yo? Baka naghahanap lang siya ng tiyempo. Surprise, ganun. Sa bagay. So magpapakasal na kayo niyan? Ano pa nga ba? Mahal ko ang Tita Myla mo, Menchu. Ikaw na sa mahal. Congrats! So kailan ang kasal? Pag-uusapan namin yan. Babe, tumataba ka. Oo nga eh. Wala ka bang sasabihin? Edmond? Bakit ka ba natatakot? Alam ko na. Nakita ko sa toilet ang pregnancy test kit. Ano? Edmond? Ilang buwan na si baby? Alam mo, sobrang saya ko na magiging ama na ako. Kailan natin sasabihin sa mga magulang natin ang tungkol sa pagbubuntis mo? Ay, kailangan na natin magpakasal, Myla, habang hindi pa lumalaki ang tiyan mo. Oo nga. Sasabihin natin. Magpapakasal na tayo. Saya-saya ko. Sobrang saya ko. Oh, baby, kapit ka lang, ha? Excited na si Daddy na makita ka. Mahal na mahal ka ni Daddy. Oh, tears of joy ba yan? Oo. Salamat, Edmond. Salamat. Yung confirmed na magkaka-baby na kami ng kaisa-isang babaeng mahal ko, Papa Dudut, ay sobrang saya. Lalo na noong pumayag siyang magpakasal na nga kami. Ang usapan kasi namin noon ay kapag magiging stable na kami sa isa't isa ay saka na kami magpapakasal. Ang kaso ay nabuntis ko siya at dapat kong panagutan yon. Hindi naman mahirap na ipaalam namin sa aming mga magulang ang tungkol sa pagbubuntis ni Myla. Dahil matagal na naman kaming magkasintahan at tapos na kami sa pag-aaral at may trabaho na ako. Pero Papa Dudut, may napapansin lang ako kay Myla. Parati siyang balisa at wala sa kanyang sarili. Siguro dala yun ang kanyang pagbubuntis. Maselan lang siguro kaya ganon siya, nagiging masungit din. Gusto ng mga magulang namin na magkarbo ang kasal namin. Kaya naman naisipan nila na after ng mapanganak ni Myla ang bata kami magpapakasal. Maluha-luha si Myla kapag pinag-uusapan na namin ang kasal. Tears of joy na naman, pero isang malaking palaisipan sa akin kung bakit nagbago si Myla. Hindi na genuine tingnan ang mga ngiti niya. Para bang may tinatagong lungkot sa kanyang mga mata. At yon ang gusto kong alamin kung bakit. At magagawa ko yon kahit na hindi ko na sabihin ang PM is the key. Dahil engaged na ako sa babaeng mahal na mahal ko, Papa Dudut. Nakapag-decide si Myla na itigil na muna ang kanyang online selling. Hindi na siya nagpo-post ng mga panibagong item para ibenta. Ang sabi niya, gusto niyang magpahinga para mas maalagaan ang bata sa kanyang sinapupunan. Natuwa naman ako dahil baby ko ang batang iluluwal na at inaalagaan na magiging maayos ang kanyang pagbubuntis. Naipanganak ni Myla ang baby namin. Lalaki. Ginawa ko kaagad na junior si baby kahit ayaw ni Myla. Issue talaga kay Myla na huwag gawing junior si baby, pero talo siya dahil gusto ng mga magulang namin na gawing junior na si baby. Ang napag-usapan ay isasabay ang kasal sa binyag ng anak namin. Dati, ang hilig-hilig ni Myla sa Sokmed. Pero noong magkaanak na kami, ay binura na rin niya ang kanyang account at nanatili na lamang siya sa loob ng bahay namin para alagaan si baby. Tinatanong ko siya kung magtatrabaho ba siya kapag makakalakad na si baby. Ang sabi niya ay ganon ang balak niyang mangyari.
Nagtataka din ako papadudot dahil nakikita ko pa rin ang online selling page ni Myla. Hindi niya nabura ang page dahil may ka-co-admin siya, ang pamangkin niya na si Menchu. May isang lalaking nagngangalang Lawrence ang parating nagko-comment sa mga paninda ng PM Sen. Parang araw-araw ay may comment na ganon, kaya naman kinausap ko na si Menchu. Salamat at sumama ka sa pag-grocery ko ngayon, Menchu. May magagawa ba ako? Joke lang, kuya. Siyempre naman. Basta may pakain at milk tea, solve na ako. Magiging pearl na yung mukha mo. Grabe naman yan. Hindi ba sa akin talaga nagmana si Junior ko? Sa totoo lang ha, hindi nyo kamukha. Mana kay Tita Myla lahat. Pagiging lalaki lang naman ni baby sa'yo eh. Hindi ah. Tinatanong niyo ako tapos ayaw niyo tanggapin yung sagot ko. Oo naman, parang nakuha ni baby yung tenga mo. Tenga lang? Ilang milk tea ba per body part, ha? Ay nako, Menchu. Teka, hindi ba co-admin ka ng online store ng Tita Myla mo? Oo, pero hindi ko na pinapansin. Si tita kasi talaga humahawak nun eh. Patingin nga ng page. Bakit? May titinan lang ako kung paano ba ginagawa yung online selling na yan. Akin na yung cellphone mo. Dali. Gusto ko makita kung anong nakalagay na command kapag admin ka ng isang online selling page. Sige. Eto oh. Pwede mong iswitch ang account ko sa account ng page. Sige. Ganito pala? Umorder ka pa? Galante mo ngayon, kuya. Siyempre naman. Kuya, okay ka lang? Oo. Lalim ng iniisip mo ah. Gusto mo bang buhayin ang online selling ni Tita Myla? Basta game ako, milk tea lang. Pag-iisipan ko. Sige. Babe. Ano? Ayaw mo bang buhayin ng online selling mo? Magtatrabaho na lang ako. Dati kasi, lakas ng energy mo para sa online selling mo eh. Bigla-bigla ka na lang nawala ng energy. Hindi ba ang sabi ko sa'yo, ang focus ko na yung pagbubuntis ko? Ngayon, naipanganak mo na si baby. Pagod ako, babe. Gusto ko matulog. Ikaw na muna magbantay sa bata. Ayoko na rin mag-online business. Dami manloloko dyan. Nakakapagod na rin makipag-usap sa mga siraulo. Dapat seller, sure buyer relationship lang naman yon. Kapag hindi sure, wag na kausapin. Ganun lang naman yun eh. Bakit ba, Edmond? Nabibwisit ka na ba dahil ikaw lang ang kumikita sa ating dalawa? Hayaan mo. Maghahanap ako ng trabaho kapag nakakalakad na si baby. Hindi naman sa ganon. I trust you. Edmond, alam ko ang gusto mong tukuyin. Pwede ba? Sabihin mo na lang na gusto mo akong pagtrabahuhin para kumita ng pera para may ka-share ka sa pagbabayad ng bills. Bakit pa ba ako nabuntis? Yun nga eh. Bakit ka nagpabuntis? Sinisisi mo ko, ganun ba? Hindi mo alam ang pinagdadaanan ko. Bukas na tayo mag-usap. Pagod ka, di ba? Edmond naman eh! Sige na. Magpahinga ka na. Sa loob-loob ko, papadudot, ay nagngingit-ngit na ako sa galit. Dahil ang babaeng pakakasalan ko ay may ibang karelasyon. Si Lawrence na isang customer niya sa online selling na iniiwasan na niya. Tinignan ko ang mukha ni Lawrence at ang mukha ng junior ko. Kaya pala hindi ko kamukha ay kamukha pala ni baby si Lawrence. Kaya pala parang balisa si Myla at hindi niya kaagad pinaalam sa akin ang tungkol sa pagbubuntis niya. Ay siguro'y hindi niya alam kung sino ang ama ng bata sa tiyan niya. Ipinagsabay pala ni Myla ang relationship ko sa kanya. At sa online selling at ka-PM is daki niyang karelasyon na si Lawrence. Dahil matagal na kami ni Myla ay naging automatic na ako talaga ang ama ng ipinagbubuntis niya. Dahil ako lang naman ang ipinakilala niyang boyfriend sa mga magulang niya. Itinago ni Myla sa akin ang lahat hanggang sa mga anak siya.
At parang pinagtatawanan ako ng iba dahil hindi ko kamukha ang bata. Kailangan kong matunton kung saan nakatira si Lawrence, Papa Dudut. Naisave ko ang palitan nila sa online page inbox. Ang gusto ko ay magkaroon pa ako ng matibay na ebidensya ng pagtataksil ni Myla para hindi ko na ituloy ang pagpapakasal ko sa kanya. Kuya, yung milk tea ko baka nakakalimutan mo. Hindi nasa listahan na yon. Mahirap pa magkaroon ng asawa, kuya. Kahit live-in pa lang kayo ni Tita Myla. Kasi nag-iipon pa kayo para sa sosyal na kasal. Kung ako, di na ako magpapakasal ng sosyal. Sobrang gastos lang din yan. Hindi rin naman assurance ang kasal na magsasama talaga ang dalawang tao habang buhay hindi ba? Ang dami mong alam Mas dadami yan kapag may milk tea na yan. Alam mo bagay sa'yo? Papainumin kita ng isang drum ng milk tea. Uy, gusto ko yan. Ikaw talaga. Ay, himala. Anong himala? Huh? May social media na ulit si Tita Myla? Patingin. Paano mo nalaman? Sinearch ko. Baka kasi bumalik. Pero bago na pala. Huwag mo na lang siyang sabihan about dyan. Ako ang gumawa niyan. Ha? Bakit? Gusto ko na kapag kasal na kami, yan ang magiging account naming dalawa. Wala na kaming sekreto. Dapat dyan, Myla Edmond. Parang apelido lang ang pangalan ko, di ba? Ganun? Oo na nga. Pero sige, di ko sasabihin. Alam mo na. Oo na. Hindi ka ba nagsasawa sa milk tea mo na yan? Ay, hindi po. Saan na naman ang lakad mo? Para sa kasal natin. Isang buwan na lang pala. Oo nga Ang gastos. Pasensya na. Okay lang. Ano ka ba? Ang importante makasal ako sa babaeng mahal ko. At hindi ako kayang pagtaksilan. Hindi ba? Oo naman. Bakit sumagi yan sa isip mo? Hindi ko alam. Everybody has a secret pero malaki ang tiwala ko sa'yo. May anak na nga tayo, di ba? Oo, Edmond. May problema ba? Sige na. Mauna na ako para makauwi rin ako ng maaga. Sige. Mag-ingat ka. Ako pa. Sila mag-ingat sa akin. Parang gusto ko nang sabihin kay Myla na alam ko na ang sekreto niya pero kailangan kong magtimpi, Papa Dudut. Gusto kong makaharap ang lalaki na dahilan kung bakit nagtaksil sa akin si Myla. Bakit kailangan pang humantong sa ganito ang lahat? Ang simpleng PM is the key ay naging daan sa isang pagtataksil. Patuloy pa rin ang paghahanda ng lahat para sa kasal at sa binyag ng anak ni Myla. Masakit sa dibdib ko tuwing nakikita ko ang bata, ang bunga ng kanilang pagtataksil. Nalaman ko kung saan nakatira si Lawrence, Papa Dudut. Gusto ko nang lusubin ang bahay niya at bibigyan ng malakas na suntok ko. Nagngingit-ngit ako sa galit, parang makakapatay ako ng tao, Papa Dudut. Ang hirap pala kung alam mo nang niloloko ka at alam mo kung sino ang mga taong nanloloko sa'yo. Umaapoy sa galit ang loob ko. Ito na yung pagkakataon kong kumprontahin si Lawrence. Sinira nila ang masayang buhay ko. Sinira nila ang plano ko sa buhay, Papa Dudut. Paano na ang mga magulang namin na excited na sa kasal namin ni Myla? Paano na si baby na ayaw ko nang ibigay ang pangalan ko dahil hindi ko naman siya anak? Paano na ang gastos ko para sa binyag at sa kasal na isa palang malaking scam? Abala na ang lahat dahil malapit na ang kasal at binyag, Papa Dudut. Hindi ko pa masabi na ayaw kong ibigay ang pangalan ko. Nagdadalawang isip pa rin ako kung itutuloy ko ang pagpapakasal kay Myla o hindi.
Hindi po biro na patatawarin ko na lamang siya sa ginawa niyang panloloko sa akin. Dahil sa loob ng maraming taon na nakikipagrelasyon ako sa kanya, ay hindi ako gumawa ng bagay na ikakasakit ng puso niya. At naging tapat ako sa kanya, Papa Dudut. Nakipag-message ako kay Lawrence gamit ang dami na SOCMED account ni Myla. Tumawag siya. Ang sabi ko bilang si Myla na huwag tumawag dahil kasama ko parati ang boyfriend ko at ayaw kong malaman na makikipagkita ako sa kanya. Nangyari ang tagpong ito 1 linggo na lamang bago ang itinakdang kasalan namin ni Myla, Papa Dudut. Walang kaalam-alam si Lawrence sa akin at ako lang ang nakakakilala sa kanya. Lumapit ako at nagpakilala akong boyfriend ni Myla. Sino ka? Ano kailangan mo? Edmond, ako ang fiancé ni Myla. So? Ikaw ang kachat ko? Spy ka ba? Tarantado ka! Anong ginawa mo sa fiancé Ba? ko, ha? Ito Walang sa'yo! hiya ka! Ano ha? Mahal mo ba si Myla? Ha? Sabihin mo! Hindi! Hindi ko siya mahal! Sa'yo na siya! Itiwan mo ako! Malandi ang fiancé mo eh! Pumapatol kaya diniskartehan ko na! Tinamaan sa akin eh! Hayop ka! Tama na! Hindi ko naman alam na may fiancé siya! Wala akong kasalanan dito! Ginalaw mo siya! Siyempre! Nasa isang kwarto kaming dalawa! Ano pa ba gagawin namin, di ba? Hindi ko siya pinilit! Kusa siya sumama! Kaya bitiwan mo ako! Sa'yo na yung Myla mo! Bakit nagko-comment? At nagme-message ka pa rin sa kanya, ha? Siyempre babae siya! Tawag lang siya ng laman para sa akin! At walang habol ko sa kanya! Sa'yo na ang puso ng Myla na yan! Kaya bitiwan mo ako! Hi, Kuya! Oh, Kuya! Anong nangyari dyan sa mukha mo? May nakasuntukang kumag. Paano na yan? Kasal mo na sa susunod na linggo May magbabago ba kung ganito itsura ko? Ayan na naman tayo eh. Hindi ba ang puso naman ang pinag-iisa tuwing kasal? Nabugbog ka lang. Di ka nakatira ng katol, no? Pamilk tea ka na lang, Kuya. Hoy, ano nangyari sa'yo? Gusto mo ako na mag-drive? Alam mo, mahal ko yung tita Myla mo. Oo naman. Bakit, Kuya? May bala ka bang hindi ituloy ang kasal dahil sa pagkakabugbog mo? Pwede naman siguro. Pangit mo ngayon eh. Parang hindi kaya ng concealer yan. Ang gusto ko lang naman, ang umibig ng tapat. At ibigin ako ng tapat. Yun lang naman eh. Sabihin mo nga, ano bang problema? Alam kong honest ka. At marunong ka magtago ng sikreto. Oo naman. Menchu, may ibang lalaki ang tita Myla mo. We, Nakaharap ko. Kaya itong nangyari. di ako naniniwala. Baka nagkamali ka lang. Maling akala lang yan. Sa palagay ko, siya ang tunay na ama ni Baby. Hala, Kaya yung tukso nyo na parang walang minana sa akin si Baby. Dahil hindi talaga akong ama ni Baby. ano ba yun? Totoo? Sinabi ko kay Menchu na nagpaplano na akong sabihin kay Myla na alam ko na. Ang hindi ko lang alam kung mapipigilan ko ang sarili ko na kainin ng galit dahil sa lahat ng kawalang hiyaan na ginawa niya sa akin, Papa Dudut. Ang sabi ni Menchu na pag-isipan kong mabuti ang lahat at huwag magpadalos-dalos sa desisyon. Na mas magandang pakinggan din ang side ni Myla kung bakit niya nagawang pagtaksilan ako at ano pa talaga ang nangyari between her at kay Lawrence. Mabuti na lang talaga at nariyan si Menchu. Kung hindi ay baka isa na akong bulkan na sumabog sa harapan ni Myla. Sinekreto na lang muna namin ni Menchu ang lahat, Papa Dudut. Hanggang sa kaya ko nang kausapin si Myla
At dapat kausapin ko na siya dahil ilang araw na lang ay kasal na naming dalawa. At ayokong umabot pa sa araw ng kasal, saka ko sasabihin o saka ako magwawala dahil sa mga nalaman ko. Gabi na, napadalaw ka pa. May mga tinapos lang ako kaya medyo ginabi. Si Junior mo tulog na. Kanina pa. Hindi siya magulo ngayong araw kaya hindi ako masyadong na-stress sa kakabantay sa kanya. At naisaayos ko yung mga parating na gagamitin sa kasal. Yung hindi pa napadala ng invitation card, bukas ko na ibibigay sa kanila. Alam mo babe, ang sarap isukat ng gown ko. Ang ganda. Kaso, hindi pwede baka. Alam mo na. Sinukat mo sana. Para alam mo kung totoo ba yung sabi-sabi o hindi. Uy, grabe ka. Ayoko hindi matuloy ang kasal natin. Ilang araw na lang. Ah, talaga ba? Oo naman. At huwag ka na mag-alala. Tupagin ko na ang paghahanap ng trabaho after ng kasal natin. After ng honeymoon natin. Baka makabuo pa tayo ng isa. Ay, paano na ako makakapagtrabaho nun? Balikan mo yung PM is the key mo. Ayoko na nun. Gusto ko yung trabahong naaayon sa kurso ko. Gusto ko na magtrabaho sa isang hotel, babe. Okay din naman yung online selling ah. May makikilala ka. Edmond, please. Tapos yung makikilala mo, magiging malapit na kayo. At sa pagiging malapit nyo, sasama ka na sa kwarto. Kaya yan, may anak ka na. Ano bang pinagsasasabi mo ha? Hindi ko anak si baby. Ano? Alam ko ang ginawa mong pagtataksil sa akin, Myla. Anong sabi mo? Hindi ko anak si baby. Kaya kami hindi magkamuka. Anak mo siya! Alam mo, okay lang naman sana kahit hindi ko anak si baby eh. Kahit may gumalaw na sa'yo na iba. Hindi naman sukatan kung sinong nauna o ano eh. Ang masakit, hindi ka naging tapat sa akin. At ikaw pa may ganang manampal? Alam ko ang tungkol sa inyo ni Lawrence. At huwag mong ipagkakaila yun, Myla. Paano po nalaman? Kailangan pa ba malaman mo? Sabihin mo, pinuntang ka ba ng lalaking yun? Siya ba nagsabi sa'yo? Walang iya siya. Buo na ang desisyon ko, Myla. Hindi ako magpapakasal sa'yo. At hindi ko ibibigay ang pangalan ko dyan sa anak ninyo. Edmond naman. Edmond, magpapaliwanag ako. Ano bang ipapaliwanag mo, ha? Parang ang dali-dali naman loko para sa'yo, Miley. Ginawa mo akong gago. Ginago mo ako! Edmond. Hindi mo deserve ang pagmamahal ko. Huwag mo ako iwan. Tama. Please. Bitawan mo ako. Mag-usap muna tayo. Edmond. Baka sa lalaki mo. Edmond. Bitaw! Please. Edmond. Pinigilan kong umiyak ng araw na yon, Papa Dudut. Pero nang lumabas ako ng bahay nang maisara ko ang pintuan, ay kusang lumuha ang mga mata ko. Sobrang sakit sa puso ko. Bakit nangyari ito sa akin? Bakit ngayon pa na 3 araw na lamang ay kasal na naming dalawa? Ipinaalam ko sa mga magulang ko ang tungkol sa pagkalas ko sa kasal. Sinabi ko lang na hindi ko na mahal si Myla. Nagalit ang mga magulang ko sa akin, Papa Dudut, at nilagay ko daw sa kahihiyan ang pamilya namin. Naisip ko rin na bawiin ang pangalan ko sa baby pero narehistro na ito bilang anak ko. At junior na ang bata. Alam ko na walang kasalanan ng bata. Pero parang ang sakit lang na ang bunga ng pagtataksil ng mapapangasawa ko ay ginawa ko pang junior. Tama lang ba ang ginawa ko, Papa Dudut? Hindi ba masyadong ang sama ko naman na ayawan ng kasal kahit na 3 araw na lamang at kasal na namin? Para sa akin, mas okay nang hindi ko sinabi ang tunay na dahilan sa pagkalas ko sa kasal namin ni Myla. Kahit paano'y gusto ko pa rin na malinis ang tingin sa kanya ng ibang tao. Kahit pa nagmukha akong masama sa harapan ng mga magulang ko at kamag-anak at maging sa pamilya ni Myla. Palaisipan sa akin noong sinabi ko sa kanya na alam ko ang pregnancy test niya.
at nagbago na siya. Yung hindi na genuine ang ngiti niya at may lungkot na ang mga mata niya. Kaya pala ganon dahil sa hindi ko pala anak ang baby niya. Kinausap ko ang mga magulang ni Myla, Papa Dudut. Humingi sila ng paumanhin kung ano man ang nagawa ni Myla. Kung bakit kumalas ako dahil sa pagkakakilala nila sa akin ay mabait akong tao. At hindi ko nilalagay ang kapwa ko sa alanganin. Alam nila na may malaki kaming problema, ang hindi lang nila alam ay kung ano ito. Pero buo na po ang desisyon ko at hindi na magbabago. Sabi pa ng magulang ni Myla na tingnan daw sana ang matagal naming pagsasama ng anak nila. At sana ay hindi ko iurong ang kasal. Umaasa pa rin ang pamilya ni Myla na itutuloy ko ang kasal pero issue po sa akin ang katapatan, Papa Dudut. Maraming pagkakataon sana na sinabi niya sa akin ang tungkol kay Lawrence. Ang tungkol sa bata pero hindi. Kahit napapansin ng mga tao na hindi ko kamukha ang bata ay hindi pa rin niya sinabi ang katotohanan. Kung ang kasama mo ay sinungaling, magiging kasinungalingan din ang inyong pagsasama. At ayoko ng ganon. Kung sinabi lang ni Myla ng maaga ang lahat, siguro ay napatawad ko siya at matutuloy ang kasal. At kahit na hindi ko anak ang bata ay aakuin ko, pero sobrang tagal na. At sa kahuli-hulihan ay hindi pa rin siya umamin nang hindi ko kusang sinabi sa kanya ang nalalaman ko. Kuya, parang naaasiwa na akong kasama ka. Hindi mo naman ako kadugo eh. Wala na kayo pati ni tita. Bukas na sana yung kasal niyo eh. Talaga bang hindi na matutuloy? Ayaw mo na talaga? Ayoko na. Wala na. Kuya, baba mo na ako dito. Hindi. Ihahatid kita sa bahay niyo. Kailangan kahit mali o may nagawang kasalanan ng tita ko, sa kanya pa rin ako dapat kakampi. Alam mo, takot akong magka-jowa kasi maraming hindi matitinong lalaki. Sabi ko nga sa sarili ko kung magkaka-jowa ako yung katulad mo kasi mabait ka. Deserve mo yung maging masaya, kuya. Deserve din ng tita ko na maging masaya. Sana naman bigyan mo pa siya ng pagkakataon. Mag-isipan mo. Konting oras na lang oh. Pag-iisipan ko. Pag-iisipan ko, Menchu. Alam mo naman yung number ko, tawagan mo lang ako. Sasamahan ko lang sa pag-iyak yung tita ko. Sige na, baba mo na ako, magtataksi na lang ako. Sigurado ka ba talaga? Oo, baba mo na lang ako. Okay, sige. Hintayin ko yung tawag mo, kuya ha. Sige, salamat. Hello, Menchu? Kuya, puntahan mo kami, nandito kami ngayon sa ospital. Ano? Bakit? Si Tita Myla naglaslas ng pulso. Ano? Sabi ko naman sa'yo tumawag ka eh, ba't hindi ka tumawag? Ba't ang tigas ng puso mo? Ba't ayaw mo magpatawad? Di ba ito lang naman yung kasalanan ng tita ko? Alam kong malaking kasalanan to pero mahal ka ni tita. Isang ospital! I-text mo sa akin ang address. Pupunta ako ngayon na. Kuya please, punta ka na. Oo, pupunta na ako. Myla. Edmond? Edmond? Nandito na ako. Edmond, sorry. I'm really sorry. Bakit mo naman ginawa to? Munti ka nang mapuruhan sa ginawa mo eh. Nagsisisi ako sa kasalanan ko. Ako ang sumira ng lahat. Myla, sa totoo lang, gusto ko na talagang tigilan ang ugnayan natin at kalimutan ka. Alam ko naman eh.
Kasuklam-suklam yung ginawa ko. Huwag ka nang umiyak. Myla, kahit ganun pa man, naging mabuti ka sa akin. Kasama ka sa mga pangarap ko kahit nung college pa tayo. Siguro nagkamali ka lang ng hindi mo inaasahan. Natukso ka sa mga bagay. Siguro maraming magsasabi sa akin na baliw ako kung itutuloy ang kasal. Di ba? Bakit kita pakakasalan iba ang nakabuntis sa'yo. Pero naisip ko na magsimula tayo. Anak ko si Junior. Kahit ano pa man ang mangyari, kalimutan na natin ang nakaraan. Magsimula tayo ulit. Edmond? Talaga? Sasabihan ko sila na dito na tayo magpapakasal sa loob ng ospital. Huwag ka nang umiyak. Matutuloy ang kasal natin. Edmond, salamat sa pagmamahal. Mahal na mahal kita. Ako, si Myla at si Menchu lang ang nakakaalam tungkol kay Lawrence at sa baby. Ang dali lang lumambot ng puso ko, Papa Dudut. Tama rin naman kasi ang sabi sa akin ni Menchu at ng mga tao sa paligid na dapat ko ring isaalang-alang ang mga taon na nagsama kami. Tatawagan ko na talaga sana si Menchu noon para kausapin si Myla. Naunahan lang ako ng paglaslas ni Myla. Tatanggapin ko na sana siya at bibigyan ng second chance. Kasi baka natukso lang talaga siya at nawala sa isip niya na mauuwi sa isang bangungot ang lahat. Hindi rin naman ako perpektong tao. Nagkakamali din ako. Natuloy ang kasal at binyag sa loob ng ospital, Papa Dudut. Kami-kami lang ng pamilya ko at pamilya ni Myla ang nandoon. Hindi ko na inisip pa ang nakaraan. Nakakatuwa nga na para kaming galing sa gera. May mga pasa ako dahil sa mga tama ng suntok ni Lawrence at siya naman ay ang paglalaslas niya ng pulso. Ano yan? Bakit may ring light? Magva-vlogger ka na ba? Hindi Mag-online selling na ulit ako pero kasama ka na. Ikaw nang sasagot sa mga messages. Bawal na ang meet up. Shipping na lang. Pwede. So gagawa ka na ulit ng panibagong page sa online business mo? Oo. Babe, sorry doon Kalimutan mo na yon. Salamat sa pangunawa. Okay na yon. Move forward na tayo. Okay? Salamat talaga. Teka, gagawa ko ng video para sa business natin. Sumali ka. Babe, hindi ako magaling yan sa video na yan. Ano ka ba? Kaya mo yan, promise. Sige. Paano ba yan? Ganito lang. Oy, Menchu, halika nga dito. Kayong dalawa na lang ng tita mo ang mag-video. Ako na lang kukuha. Pero kayo mag-i-edit Huwag niyo na ako isali sa video, okay? Kuya, kaya niyo yan. Artistahin kaya itsura mo. Para nga kayong si Mark Heras Bolera nito? Ilang milk tea ba gusto mo? Mga 4. Alam mo, ang takaw mo talaga sa milk tea. Ganyan talaga yan. Parang pinaglihi sa milk tea. Hindi pa naman uso ang milk tea nung pinagbubuntis siya. Ano bang gagawin sa video na yan? Ayan naman pala Simulan nyo na. Teka, anong ibebenta natin? Anything under the sun. PM is the key. Wala na kaming balita kay Lawrence, Papa Dudut. Hindi ko na rin inisip na hindi ko anak ang junior namin. Masaya ako sa pamilya ko sa ngayon kahit na minsan itong muntik nang masira at hindi matuloy na magiging asawa ko si Myla. Sana kahit papaano ay may nakuhang aral ang ating mga kapuso sa ibinahagi kong kwento. Naging successful ang online selling namin ni Myla, Papa Dudut. Si Menchu naman ay tapos na rin sa kolehiyo. Hindi muna siya nagtatrabaho at ang online selling muna ang inatupag niya dahil malaki po ang kinikita namin. Marami po kaming naging customers, ang iba po ay nagiging reseller na rin namin sa probinsya.
Minsan ang isang negosyo ay bumagsak kasama ang moral ng tao at minsan naman ay umaangat. Dapat alam natin kung papaano paggalawin ang isang business, mapa-online man ito o hindi, at kapag may pinapatakbo kang negosyo, huwag mong sakyan ng ibang business na ikakasira ng business mo at ng buhay mo. Ang inyong kapuso at kabarangay, Edmond. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love